guys, welcome na naman dito sa aking channel, and today's vlog isang loan app na sinubukan ko at sa tingin ko parang bago ito sa Google Play Store ha. So ayon kasi sa loan app na ito daw ay pwedeng makautang ng 1,000 hanggang 50,000 pesos, may 91 to 360 days na payment terms at 0.05% nga lang daw yung interest. So ang loan app nga na ito ay itong Peso One. At kung sakali na wala pa kayong idea kung paano nga magpautang yung loan app na ito, ay sana mapanood nyo yan or mapanood nyo nga yung video na ito hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, i-share ko lang. Guys, wait lang ha. Quick share lang ako. Alam nyo ba na pwede kayong mag-apply online ng personal cash loan at credit card sa Union Bank? As in, 100% digital yung process. No need na pumunta sa branch kasi lahat ay online. Super convenient talaga. Ang kailangan lang, dapat may source of income ka, may valid government ID, dapat permanent or regular ka nga sa present na trabaho mo, kailangan din 21 to 65 years old. Mas maganda kung meron tayong existing credit card kasi nga mas mabilis yung approval. Pero kung wala pa, walang problema. Pwede kang mag-apply ng Union Bank credit card online. So ilalagay ko na lang din sa comment section at sa description below yung link and referral code ko para madali mo na din i-access. So after mo panoorin tong video, check mo na sa baba ha, baka ito na yung loan or credit card na makakatulong sa'yo. Promise, legit to. Borrow responsibly and read the disclosure statement before applying. Going back, ito nga Peso One Fast Loan PH under ng Peso 101 Lending. Itong pag-uusapan natin. May 4.7 star lang to ha at hindi rin ganun kadami yung nag-try sa loan app na ito. Kaya nga, bago ko subukan, i-check muna natin yung mga ka-interview kung paano nga ba yung experience nga nung ibang nag-try ng utang dito. Usual, go tayo sa mga reviews dito sa kanilang app at i-check natin yung may bandang critical. This app is too abusive and the credit limit is 1,000 pesos nga lang daw pero hindi mo pa matatanggap ng buo. Sabi pa nung isa, easy apply, difficult to approve. Same to the other loan apps. Pag umutang ka nga dito, ay marami silang gustong i-access sa iyong cellphone. Pero nga, ay i-check muna natin sa Securities and Exchange Commission kung legit ba itong loan app na ito. So, i-remind ko lang kayo mga ka-interview ha, na sa lahat ng mga utangan natin online, maaring sa Google Play Store, App Store, or yung iba't ibang mga website ha, ugaliin natin na mag-check sa SEC kung registered ba yung isang loan app para may protection ka ha. Kasi kung hindi registered yung loan apps, abay medyo mahirap yan hanapin. Mahirap yan hagilapin, di ba? Kung magka-problema doon sa loan application mo or kung sakaling napahiyain ka. So, kung mapapansin nyo, under nga ito ng Peso 101 Lending Services Inc. Pero naloka ako dito mga ka-interview ha. Kasi nung isa-search ko, itong Peso 101 Lending Service Inc. parang medyo mahirap lumabas dito sa Securities and Exchange Commission. Buti na lang, nakita ko doon sa kanilang app yung SEC number. Kaya ayon, lumabas naman at registered nga daw ito sa Securities and Exchange Commission at meron pang itong secondary license details. So, ibig sabihin, registered nga daw sila, kaya okay sila na magpautang kasi secondary license nga nila as lending, di ba? Tinuloy ko na umutang nga dito at mga gusto silang i-access nga sa ating cellphone bago nga daw tayo makautang at same with other loan app mga ka-interview ha, na kailangan nating mag-create ng ating account at pwede nga daw umutang dito ng 1,000 hanggang 50,000 pesos. Interview ha, allow pero usage access. Bago ka makautang dito, kailangan mong pumunta sa settings para i-allow mo yung app na ito. Medyo marami yung gusto nilang i-access nga sa aking cellphone. Pero sige, tuloy pa rin. Pero disclaimer lang mga ka-interview ha, hindi ako binayaran ng loan app nito para ipakita sa inyo itong app nila. Gumagawa lang ako ng aking honest review. Kaya wag na muna kayong umutang sa loan app na ito, okay? Mag-ingat kayo sa mga inuutangan nyo online, di ba? Kasi baka alam mo na makatulong sa'yo ay siya pa yung magbibigay sa'yo ng sobra-sobrang stress. So, same with other loan apps na kailangan nating sagutan yung mga basic infos at kailangan makapag-upload ng isang valid government ID. At syempre, hindi nawawala dyan yung facial verification na itatapat mo nga lang yung cellphone mo sa yung mukha at i-follow yung mga instruction nila. Alam nyo ba, napaka-konti lang yung sinagutan ko dito. Pagka-submit ko ng aking loan application, lumabas agad na in process daw or under review nga daw. The approval result will be given within 12 hours. Kaya kailangan ko daw mag-antay pero mabilis naman daw yung pag-process nila ayon sa ibang mga reviews. Habang inaantay ko, binalikan ko tong app nila at nag-check yung mga nag-try talaga ng umutang dito na na-approve. At eto, may nakita tayong isa na this is a scam. They will say you can borrow 5
5,000 pero ang i-release lang nila ay 3,550 at kailangan mong magbayad within 7 days or 1 week ng 5,385. Diba? So napakalaki naman yung charges ng loan app na ito, yung mga iba't ibang fees nila at short term lang din ha. Kasi 7 days lang, hindi man lang pinaabot ng 30 days ha, 7 days lang talaga. Pero karaniwan naman talaga or halos, itong mga loan app na makikita sa Google Play Store or sa App Store ay may 7 days lang talaga na payment terms. Kaya nga, hindi talaga maganda utangan. Lalong-lalo kung mag-post due yung loan application mo or kahit ngayong due date mo, talagang asahan mo na makaka-receive ka ng iba't ibang mga text messages na minsan may pamamahiyayan, may panghaharas or makakaranas ka na ng harassment. At ganun nga din yung experience nung ibang nag-try sa loan app na ito, kaya naman hindi ko nire-recommend sa inyo. O sabi pa nga ng isa, update, extreme harassment and threats by agent who use various mobile numbers to call borrowers and references days before due date. Akalain mo yun, days before due date ha. Hindi mo pa due date pero may nagme-message na sa'yo at may mga haras na sa mga mobile number, nilagay mo na references or personal references. Using unprofessional terms daw, the SEC reportedly issued cease and desist order against this Ola August 15 this year. Be careful, apply at your own risk daw. At sabi pa nung isa, 50% of chance to approve, not recommended. Marami din yung mga declined sa loan app na ito. Pero ang pinaka-worst na nakita ko talaga ay yung tipong uutang ka or ang sabi ng loan app na makakautang ka ng 5,000 pesos pero ang matatanggap mo lang ay 3,550 at kailangan mong magbayad within 7 days ng 5,385 pesos, diba? Ang laki naman nun, nung mga charges nila. Parang mabilis na pagkakaperahan nila to ha, kasi ang laki nung kinakaltas nila. Tapos kailangan mong magbayad ng mas malaki pa doon sa approved amount kuno. At sabi pa nung isa, no star, diba? They want to get 5-star only. After collecting your personal data and as the 5-star rating, they will reject your loan application. Kaya ito na mga ka-ins review ha, please lang wag kayong umutang sa loan app na ito. Itong Peso 1, under ng Peso 101 Lending Services. Kung ayaw nyo na mas lalong stress ang ma-experience nyo or maranasan nyo. Kasi ganoon naman talaga yung scheme or ginagawa ng iba't ibang mga loan app na kapag past due ni borrower or kahit nga hindi niya past due, mag-send agad yung mga yan ng mga text messages. At syempre, may kasamang harassment nga. Mas lalong-lalo kung nag-past due yung loan application mo. So, asahan mo natatadarin ka ng iba't ibang mga text messages and calls at may kasamang pamamahiya at panghaharas yan. Kaya wag na kayong umutang. Mas maganda pa nga i-consider yung 5-6. At least sa 5-6, pag pumunta sa bahay mo, diba, kapag wala kang pambayad, pwede mo sabihin na pass, next na lang. Diba? Pero dito, wala. Ang nakakaloka pa sa iba't ibang mga loan app or sa mga loan app na ganito, sinasabi nila na walang collateral. Yes, walang collateral, wala tayong isa-submit na RCR or titulo ng ating mga lupa, di ba? Pero ang collateral naman ay yung mga detalye na nakuha nila sa cellphone mo. Yung mga contact number na nasa cellphone mo, yung picture mo, maging yung ID mo. Kung hindi ka makapagbayad, yun yung gagamitin nila para takutin ka or gagamitin nila against sa'yo. Like, ipopost namin ito sa social media, sa ganito. At, di ba, hindi talaga maganda. Mas lalo tayong may stress. Kaya, lalong-lalo sa mga first time ha, na nagbabalak pa lang umutang sa iba't ibang mga loan app, please lang huwag nyo lang subukan talaga kung ayaw nyo na grabe-grabe yung stress na ma-experience nyo or instead na makatulog ka ng mahimbing, ay hindi dahil sa araw-araw ka natatatarin ng mga text messages and calls na may kasamang pananakot at pamamahiya. So yan lang mga ka-ins review, sana makatulong yung video na ito sa inyo. So binalikan ko itong app ha at na-decline yung loan application ko. Parang sunod-sunod talaga na-decline yung mga application ko or loan application ko sa iba't ibang mga loan apps. So yan lang, thank you for watching at see you sa aking next video. Bye! Ngayon, dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity, kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ha ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-chargean. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo to mga mima.